Happy Earth Day po sa ating lahat. Sama-sama nga po natin ang wina ng purigi ng ating Panginoon. Hallelujah! Puri, ang lahat
Sa'yo
Panginoon, kami andito ngayon sa iyong panambahan, Panginoon. Hindi dahil nauobliga naman, Panginoon, dahil alam namin sa puso namin, Panginoon, na kailangan ka namin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw yung sandigan ng bawat isa. Kahit, Panginoon, makakagawa kami, Panginoon, ng mga pagkakamali, hindi mo yung ginawang dahilan para hindi kami mahal, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito yung patuloy, ikaw pagpupulihan namin, ikaw aawitan namin, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, ibinabalik namin ang pinakamataas na papurit na pasasalamat sa pangalan ng iyong anak ng si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Sige po. Sa ating po mga Biblia or Bible app, tayo po makibuklat sa aklat ng Hebreo, Kabanata 10, mga talatang 23 hanggang 25. Na sinasabi, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan, dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. At sikapin natin mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huli ng araw. Uliin ang pagkabasa ng kanyang sa buhay at manalisip. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Pwede po ba natin batiin ng isang Happy Lord's Day po yung mga katabi po natin? Titignan po natin, napakaganda po ng panahon bagamat mainit pero may hangin po, tama po ba? Pero in the past few days po, ang panahon po natin parang hindi ganun po kaganda. Gloomy, minsan uulan, minsan aaraw. Ngayon po ang ating pag-aaralan po ay nagmula po sa aklat ng Hebreo, Kabanata 10, mga talatang 23 hanggang 25, na kung titignan po natin, ito po ay isang paalala para po sa mga Kristiyano during the time of Israelites. Kung titignan po natin sa panahon po ng mga Jewish Christian, ito po ay isang paalala sa kanila kung ano po ba yung dapat nilang gawin para po mas magiging matibay ang kanila pong pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo po ba sa tingin po natin, paano po natin mapagtitibay ang relasyon natin sa ating Panginoon sa bawat kasama natin dito sa simbahan? Paano po tayo, or titignan po natin, sa bahay po, paano po nagbibuild ng relationship yung mga magulang sa kanilang mga anak? Ano po ba yung ginagawa ng mga magulang para po yung relationship sa kanilang mga anak ay mas tumibay, mas lumalim? Di ba po, nakikipag-usap tayo, nakikipagkwentuhan tayo, nakikipag-banding tayo. Pero gaano po kadalas tayo makipag-usap, makipag-banding sa ating Panginoon? Sa isang linggo po kaya, sa tingin po natin, enough po ba ang isang araw lang na pakikipag-usap, pag-aaral ng salita ng ating Panginoon? Di ba po, sa tao, hindi sapat nakakain sa isang araw na isang beses lang. Yes. Kasi magugutom. Tama po ba? Manghihina. Ganon din po sa spiritual na buhay ng bawat isa sa atin. At sino kaya po ang makakatulong sa atin para nang sa ganon ang ating pananampalataya ay maging matibay at matatag. Ngayon pong araw, ang titulo po ng ating pong pag-aaralan ay Strengthening Our Fellowship
o yung pagpapalakas sa ating pong pakikihalubilo or pakikisama sa bawat isa at sa ating Panginoon. Strengthening our fellowship with God means deepening our relationship with Him through intentional, consistent, and heartfelt action that align our lives with His will. Fellowship with God is not just about believing in Him. It's about walking with Him daily, experiencing His presence, and growing spiritually. Sabi po doon, strengthening our fellowship with God means deepening our relationship with Him. Ito po ay pagpapalalim po sa ating pong pagkakakilala po sa ating Panginoon. Pero sabi po doon, this is intentional. Ano po ba kapag sinabi natin intentional? Ito po ay sinasadya natin na gawin at hindi yung pinilit lang. Sabi po dito, intentional means done on purpose. Dapat po may purpose tayo kung bakit po natin ito ginagawa. Hindi lang natin siya ginagawa kasi gusto natin. Hindi lang natin siya ginagawa kasi sinabi sa atin ng magulang natin, ng kapatiran natin. Kundi ginagawa natin ito kasi gusto natin. May gusto pa tayong malaman at gusto pa nating lumalim sa ating Panginoon. At pangalawa po na sinabi doon, we must be consistent in doing fellowship with God. Bakit po kaya dapat consistent tayo? Bakit naman po may mga Kristiyano na titignan natin kung kailan lang gusto, tsaka lang po sila kikilos? Or let's say, in other words po, bakit po kung kailan lang gustong umattend, kailan lang gustong pumunta, tsaka lang po aattend? Di ba po? Sabi po dito, para mas lumalim tayo sa ating Panginoon, we must be consistent. Pag-aaralan po natin yung mas malawak pa mamaya po sa ating pong pangatlong punto. So nasa introduction pa lang po tayo. Sabi po dito, fellowship with God is not just about believing in Him. It's about walking with Him daily. Mahirap po ba na lumakad ng naayon sa kalooban ng ating Panginoon? Maraming challenges, maraming circumstances na maaaring pong ibato sa atin ng mundo. At maaaring pong maraming bagay na pwede tayong mahila, mga temptation na pwede po tayong hilahin pababa. Pero if we know how to walk with God, lahat po yun ay malalagpasan natin. We must grow spiritually sa buhay po ng bawat isa. Tayong lahat po dito ay narito because we have common. We have a relationship with each other, with God, at hindi po mawawala yun. Relationship is not just about family, but because of love. Tayo pong lahat dito ay may relasyon sa ating Panginoon. Tama po ba? Sino po ang ating Panginoon? Siya po ay tumatayong nating Ama at marami pa pong pwedeng maging definition ng bawat tao. Kaibigan, kasama sa buhay, provider, at marami pa pong iba. Kailangan po nating palakasin ang bawat isa sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon for us to not leave behind. Pero ano po ba ang sinasabi when it comes for fellowship? Ano po kaya ang ibig sabihin ng fellowship? Or ano po kaya sa Tagalog ang fellowship? Pakikisalamuha, pakikiisa, pakikisama, or pakikihalubilo sa ibang tao. And even po, dapat po, meron tayong fellowship sa ating Panginoon. Alam po ba natin kung paano tayo makikisalamuha or makikiisa sa gawain ng ating Panginoon? Alam po ba natin yung dapat natin gawin upang yung fellowship na tinatawag ay magkaroon tayo? Ano po kaya yung mga fellowship na pwede po natin gawin upang mas lumalim tayo sa ating Panginoon? Paano po kaya natin mapapalakas ang bawat isa sa buhay po? Magiging pagpapala po ba tayo or magiging isang tao na katikisuran ng ating pong mga kapatiran? Fellowship is important in the church because it provides spiritual strength, fosters growth, and creates a supportive community where believers can encourage one another, share in joy and burdens, and stay accountable in their faith. Fellowship po, hindi lang po sa kasiyahan yan dapat ginagawa. Hindi lang po tuwing masaya tayo, tsaka lang tayo nagpe-fellowship. Even in burdens, sadness, fellowship must be occurred
dapat po makita po sa atin yung pakikisalamuha po natin despite all the things na kinakaharap po natin. The word fellowship implies that you share something in common with someone else. Tama po ba? Tayo pong lahat dito ay may panigurado pare-pareho, may something in common tayo. Bakit po tayo naririto? Hindi naman po dahil lang sinabi ng nanay mo, sinabi ng kapatid ko, inimbita ko, kaya ako pumunta. We have something in common. Bakit po tayo nandito? Bakit po tayo umaattend ng church? Bakit po tayo naglilingkod? So tingin niyo po, ano po yung something in common natin na yun kung bakit po tayo naririto? Huwag kalilimutan ng pagdalo. Huwag po kakalimutan ng pagdalo. So tayo po, we have something in common. We have faith in our God. Tama po ba? Lahat po tayo na naririto ay may pananampalataya sa ating Panginoon. And once we have that something in common, there is a bond between us. Kapag ang K-pop band po, or sabihin po natin, kapag po ang mga tao ay may hinahangaan, sila po ay may something in common. Di ba po? Kuwari po ako, for example lang po fan po ako ng Blackpink. Kapatid ko, fan ng Blackpink. We have something in common. Meron po kaming mga pinag-uusapan na about po sa Blackpink. Meron po kaming pinag-uusapan ng mga bagay na about po doon, na nakaka-relate kami sa bawat isa. Pero tayo po, ang something in common po natin ay we have Jesus in our lives. Na siya po yung dapat nating pag-usapan, siya po yung dapat nating i-discuss between us. Sa paanong paraan po natin mapapalakas ang bawat isa at ang ating pong fellowship sa ating Panginoon? Una po dyan, ang ating pong pag-aaralan ay hold on to the promises of God. Kasi ano pong sabi doon? Sa verse 23, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Amen po ba? Amen. Our God is faithful for all His promises. Sabi po ng mga tao, it is a quotation na promises meant to be broken. Tama po ba? Yun po yung mga sinasabi ng mga tao na lahat ng pangako ay hindi naman po yan matutupad. Pero come to think of this po, the promises of God meant to be fulfilled, not to be broken. Katulad po ng mahabang panahon na paghihintay po ng mga Israelita, kung mababasa po natin yung journey nila mula Ehipto hanggang sa lupang pangako, makikita po natin doon kung gaano katagal po ang kanilang inintay para po nang sa ganon ay makamtan po nila yung lupang pangako para po sila ay makarating doon. Si Lord po ang nangako sa kanila na ibibigay yon sa kanila. There's a lot of challenges, pero sa tingin niyo po, nagtagumpay po ba sila, nakarating po kaya sila sa lupang pangako? Diba sobrang tagal po ng paglalakbay nila para po makarating sa lupang pangako o sa biyaya ng ating Panginoon. Ang Diyos ang nangako sa kanila, kaya ito po ay tinupad ng ating Panginoon. Katulad na lang po ng mga baog na characters sa Bible na nangako ang ating Panginoon na sila ay bibigyan ng anak. Lahat po ng pangako ng ating Panginoon sa mga Israelita, sa mga mananampalataya during their time ay tinupad po niya. And even this time, and in the near future, alam po natin na ang pangako ng ating Panginoon sa buhay po natin ay kanyang tutuparin. Kung titignan po natin, marami na pong pangako ang Diyos na tinupad po sa ating mga buhay. Mga pangako na kung titignan po natin parang ang liit-liit lang, parang hindi po natin ganun ine-expect. Kasi kumbaga tayo, ang gusto po natin, mga malalaki. Pero yung simpleng pag-iingat sa atin ng ating Panginoon, ay pagtupad na po niya sa pangako niya sa atin, na kailanman hindi niya po tayo pababayaan. Amen. We must have faith para po sa ating Panginoon. Kapag ang Diyos ay nangako, asahan po natin na ito ay kanyang tutuparin. Pero paano matutupad ang pangako sa atin kung tayo po ay malayo sa ating Panginoon at wala tayong pananampalataya sa Kanya? Ang tao po likas sa buhay na mainipin. Tama po ba? Lahat tayo gusto natin instant, gusto natin immediate response ang meron na mangyari sa ating pong buhay. Kanina po pag-open ko po ng Messenger, hindi ko alam kung kailan po share po ni Ate Rona po ata yun.
humingi ng mahabang pasensya yung isang tao, ang binigay po sa kanya, children ministry. Di ba po, kung titignan natin, pasensya ang hinihingi mo, ang binigay sa iyo, children ministry. E ano po ba meron sa children? Yes, tama. Makulit na bata. Makulit. Yes. Titignan po natin, sorry for natin, yung iba po matigas ang ulo. Yan po ang karakter ng mga bata. Pero binigay sa, yun yung hiling mo. Pero kung titignan, Lord, hiling ko sa iyo, maging mahabang pasensya ko. Pero bakit children? Bakit parang mas paiiliin yung pasensya ko ng mga bata na to? Di ba po ba? Throughout the journey, throughout the answer of God, meron po siyang itinuturo sa atin. Gusto natin instant at wala tayong matututunan kapag ganun. Pero si Lord, anak, tinugon ko yan, gusto ko may matututunan ka. Dahil once na may natutunan po tayo at na-experience natin ang isang bagay, mas mahirap po siyang tanggalin at mas magre-remain po siya sa buhay ng isang tao. Letter A, steady faith. Our feet are planted on a foundation that can hold us. Naniniwala po ba kayo na ang mga paa natin, yung pananampalataya natin, ay nakalagay po sa posesyon ng ating Panginoon. Once po na tayo ay nasa ating Panginoon, hindi niya po hahayaan. Hindi niya po tayo i-let go. Hindi niya po tayo basta-basta bibitawan. Where do we find this foundation? Saan po ba natin makikita yung foundation na yun? Di ba gusto po natin matatag, malalim, at ayaw po natin madaling matumbang. Pero kanino? Saan? At paano po natin makukuha ang ganung bagay? Sino po dito ang nagbabasa ng salita ng ating Panginoon? Araw-araw. Isa po yun na pwede po natin mahanap yung foundation na hinahanap po natin. We find it in the Word of God, in the Gospel of Christ, in the help of the Holy Spirit, and in the community with the church. Bakit po kasama yung mga kapatiran po natin? Kaya po nating tulungan yung bawat isa na patatagin, palakasin ang kanila pong mga pananampalataya. With our experiences, pero with the help of God pa rin po. Pero kung tayo, tutulungan natin sila base lang sa sarili po natin at tayo na po yung naitataas, hindi na po tama. Yung encouragement, ikaw na yung nakikita na hindi naman po dapat. Sa bawat pagbabahagi po natin, sa bawat pag-encourage natin, sa bawat tao, dapat si Lord pa rin po ang nakikita. Letter B, God is faithful. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay tapat sa mga taong tapat? Amen. Pero papaano sa mga taong minsan lang nagiging tapat? Tapat pa rin po kaya ang ating Panginoon. Amen. Ang ating Diyos ay tapat po sa lahat po ng kanyang mga anak. Hindi niya po hahayaan na magkulang. Hindi niya po hahayaan na parang ma-disappoint yung kanyang anak sa isang bagay. Tayo po kaya, tapat po kaya tayo sa ating Diyos na buhay? Paano po kaya tayo magiging faithful sa ating Panginoon? God is faithful sa buhay ng bawat isa. Pero have we ever challenged ourselves na maging tapat din po sa ating Panginoon? Challenge ba natin na, Lord, gusto ko rin maging tapat sa iyo kung paano nagiging tapat ka sa akin. Hindi ko man mapantayan yung pagiging tapat mo, pero still, gusto ko po na maging tapat sa iyo. Minsan po, kaya hindi po lumalago ang isang Kristiyano, kulang po sa challenge, kulang po sa pakikinig sa ating Panginoon. Ang gusto lang, kilala ko na si Lord, okay na yun. Tayo po ba, maliligtas po ba tayo ng mga mabubuting gawa po natin? Maliligtas po ba tayo kapag kilala lang natin ang ating Panginoon? Hindi po. Kulang. Maisingit ko lang po, no, nung nag-overnight po kami sa San Miguel, yung kaibigan ko po ay nagtanong sa akin, bakit, kumbaga parang sabi, bakit yung mga rapists daw po, kilala naman nila ang ating Panginoon, maliligtas daw po sila. Sapat po ba na kilala natin at gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa? Hindi po. Dahil malinaw po na sinasabi sa Biblia na kailangan po natin tanggapin ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. He is the way. Sabi po sa John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ano man pong mabubuting gawa ang ginagawa mo,
kung wala naman ang Diyos sa iyong buhay, baliwala. Kaya po ang isa kong dapat po natin gawin, tingnan po natin, i-analyze po natin yung mga sarili natin. Tinanggap ko na ba ang ating Panginoon? Kasi baka mamaya, nagpapagalmo tayo, umaattend tayo, gumagawa tayo ng kabutihan sa iba, pero ang Diyos ay wala pa rin po pala sa atin. A steady faith means having a constant and unwavering belief or trust that is not swayed by circumstances, challenges, or doubt. Ang matatag po na pananampalataya ay hindi po dapat madaling matumba. Tama po ba? Kasi sinabi na nga po, matatag. Pero tayo, kung pananampalataya natin ay pananampalataya lang at wala yung matatag sa unahan, it can be swayed by challenges sa ating pong buhay. Ano po ibig sabihin? Pwede po yung pananampalataya natin ay unti-unting manlamig, unti-unting mawala. Dahil titignan po natin yung mga problema na napakabigat, na nagiging hadlang sa ating pong paglilingkod. We must hold to the promises of God no matter what. Kumbaga, titignan nga po natin, si Lord lang po ang tumupad ng lahat ng pangako niya sa bawat isa sa atin. Karapat-dapat po ba tayo? Hindi po. Pero lahat po ng pangako ng ating Panginoon, lahat po ng ikabubuti natin ay ginawa po ng ating Panginoon. Pangalawa po, we must encourage one another. Bakit po kaya? Sabi po sa 1 Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing. Tayo po, kapag may problema po yung kapatiran natin, ano po yung ginagawa po natin? Tinutulungan, dinadamayan, or ano po kaya? Sa iba, ano po kaya ginagawa kapag may problema? Alam mo may problema, yung kapatiran mo, ano po yung ginagawa mo? Jesus is greater than the totality of problem in this world. Di ba po, yung iba ang ginagawa, problema, yung iba nagsishare ng problema, tapos yung iba magsishare din ng problema. Mas mabigat ang problema ko sa'yo, bahala ka dyan. Yung iba naman po, walang pakialam, deadma sa paligid. Di ba po? Yun po yung nangyayari sa realidad ng buhay. Pero tayo bilang mga Kristiyano, dapat hindi po. Hindi tayo nagdadamayan lang kapag masaya. Dapat kahit may problema yung kapatiran po natin, dinadamayan po natin. Pero, in reality, ang mga tao, kapag may problema, bahala ka dyan. Ako, may sarili kong problema, bakit ko pag-iintindihin yung problema ko? Diba? Yung po, parang yung mga nakakarinig ko dito. Dami-dami kong problema, dadagdag ka pa. Yun po yung mga bagay na iniisip. Pero bilang mga Kristiyano, hindi po natin iisipin yun na burden sa atin. Hindi po natin iisipin na dagdag yun sa problema na meron tayo. Kundi iisipin natin yun, titignan natin yun na ay kailangan ko nito. Diba? Sa simpleng mga bagay-bagay, na simpleng pagtulong, pagsabi na kaya mo yan, it is a big thing sa isang pong tao. Kapag may problema or kapag nadi-discourage na po ang isang tao, nawawala na po siya ng kagalakan, tayo po bilang mga Kristiyano, kapag napipil po natin yun, dapat po ini-encourage po natin sila. Hindi, kaya mo yan. Kasi di ba yung iba po, yung confidence po nila nawawala. Kasi hindi po sila naniniwala sa kanilang sarili. Pero may isang tao lang na maniwala na kaya nila yan, magbubus na po yung confidence nila unti-unti. Ganun din po sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi, ayoko na. Parang wala din naman nangyayari. Parang ganun lang din naman. Pero kung bari, lalapitan ka po ng isang leader, hindi, ano ba, kamusta ba? Di ba po, minsan we are shy to share sa mga bagay na pinagdadaanan po natin. Tama po ba? Nahihiya tayo. Ako po, hindi po ako nagsishare ng problema, even po kay mama. Even po sa mga kapatid ko, hindi po ako nagbabahagi ng problema. Isa po kasing karakteristik ng isang lalaki, sabi po nila na mas uunahin nila or bibigyan muna nila ng solusyon bago po nila sabihin. Pero, mas malaki po ang tsansa na ang isang lalaki
ay ano po kaya yung ginagawa ng mga lalaki kapag punong-puno na ng problema, hindi na alam kung ano yung gagawin nila. The wisdom coming from you. Yung iba umiinom daw po, pero yung iba ay nagsusuicide. According to our teacher po in SSP, teacher din po namin siya sa SAI, sino po ba ang mas malaking porsyento na gender, lalaki po ba o babae, ang mas nagsusuicide? Lalaki daw po. Bakit po? Ang mga babae, mag-a-attempt lang po yan. Tama po ba? Maglalaslas. Pero ang lalaki po, kapag nagdesisyon po yan, buo na. Wala na pong pag-iisip yan, bahala na po sila. Yun po ang kanilang ginagawa. Pero no, hindi po dapat ganun ang gawin po natin. Hindi po kahinaan sa isang lalaki ang magsabi sa kanyang magulang, sa kanyang asawa, sa kanyang mga kaibigan ng kanyang problema. Ang mga tao takot umiyak sa harapan ng ibang tao kasi akala nila mahina sila. Sino po dito yung ayaw umiyak sa pamilya, sa mga kaibigan, kasi nakikita nila na parang ang duwag-duwag po, 'di ba? Pero tandaan po natin, ang pag-iyak ay isang karakteristik ng pagiging matapang. You release it. Kasi kung mananatili yan sa puso mo, maraming bagay ang pwedeng ipasok ng kaaway para ikaw ay agawin. So letter A, this is the basis of love. We must encourage everyone. When we encourage, we affirm God's truth over someone's life and help them move forward in faith. Kaya mahalaga po na tayo ay nakikihalubilo sa ating mga kapatiran. Sino po dito na pagkatapos ng church, uwi po kagad? Sino dito? Sino naman po dito na after ng church parang gusto pang makipag-fellowship po sa mga kasama, sa mga kapatiran? Di ba po yung iba? Pero ang kabataan po ngayon, iba po. Kung hindi po nila circle, kung hindi po nila ka-close, hindi sila makikibelong. Hindi po sila makikipag-fellowship. Di ba po? Ako po, ganun po ako Noon. Before. Pero throughout the journey, bakit mo i-left out yung isang tao? Kasi di ba po, parang ang sakit naman na nakikita mo yung isang tao, parang siya lang mag-isa, naka-isolate, parang walang nakikinig, walang nakikipag-usap. Iba po ang sakit na parang walang nakikinig sa'yo. Iba po yung sakit na parang hindi ka belong. Kaya sana po maramdaman po natin sa pamilya po na meron tayo na ang bawat isa po sa atin ay belong. Hindi man po tayo magkakaparehas ng edad, pero yung communication, yung bonding, dapat po mag-remain po yun sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang mga kalalakihan, ang bonding po niyan minsan kwentuhan. Alak daw po. Laro. Yun po ang bonding before ng mga... Wag daw po magpapakalasing. Di ba? Ang mga kababaihan po, ano po yung fellowship nila? Chismisan po. Ilang tao po ang nasisira ng mga kababaihan? Di ba po, yun po ang mga nagiging bonding. Pero bakit hindi po natin i-transition yung bonding natin na mula sa pagiging worldly things, yung ginagawa natin, bakit hindi sa presensya ng ating Panginoon? Bakit hindi tayo mag-share ng, uy, ano yung natutunan mo? Di ba? Bakit hindi natin i-evaluate, uy, ano yung natutunan mo kahapon sa Bible study? Ano yung natutunan mo sa devotion mo? Uy, mag-share naman tayo ng Word of God. Di ba po? Pero ang mga tao, sa realidad ng buhay, hindi po ganun ang nangyayari. Kung alam mo, sige, ganito yung ginawa. Yan po ang usapan. Ay, hindi kami ganun na. Ay, wala pa akong sinasabi ha? Wala pa akong sinasabi. Yun po. Yun po. Imbes na ma-encourage natin yung bawat isa, mas pipiliin na nila na hindi umadan. Ay,
Ganyan ba yung umaattend sa simbahan na yan? Ganyan ba yung ugali? Bakit ganyan yan? Ay, leader pa naman yan. Diba? Kaya po, sa atin, mahalaga po na bantayan po natin yung bawat ginagawa natin. Nakaalain pa ba tayo sa presensya ng ating Panginoon o sa kanyang layunin or hindi na? Sana po, hindi tayo pangunahan ng emotion natin. Hindi porket masaya yung pinagkukwentuhan, maganda yung pinag-uusapan, ay okay na. Hindi po lahat ng magandang pinag-uusapan ay okay. At hindi po lahat ng mga bagay na pinag-uusapan na feeling mo komportable ka, masaya ka, magaan ang loob mo ay tama. Marunong po dapat tayong mag-evaluate sa bagay-bagay. Pangalawa po, we must encourage each and one another sa paggawa po ng mabuti. Paano po natin sila i-encourage? Sa tingin niyo po, paano po natin mai-encourage yung kapatiran po natin? O kaya po yung mga tao sa labas ng simbahan? Ano po kaya yung isang bagay na pwede po natin gawin? Marami pong bagay na pwede tayong gawin. Pero sa tingin niyo po, ano po ang isang bagay na pwede po natin gawin para po sila i-encourage? Sabi po dito, gawan mo ng kabutihan. Mag-invest ka or magtanim sa mga kasama mo. Paano? Tulungan mo. Kapag nahihirapan at you are capable to help, tulungan mo po. Di ba po? Kung capable ka naman na tumulong, why not? Isa po yung paraan na ine-encourage mo sila at nag-i-invest ka po sa buhay po na meron po sila. Encouraging each one another include offering verbal supportive like, "You've got this." Sa English po pero sa Tagalog, kaya mo yan. Di ba, sarap po pakinggan na may nagtitiwala at naniniwala sa'yo na kaya mo ang isang bagay. Or minsan, sasabihin ng iba, naniniwala ako sa'yo. Sino po dito na super doubtful sa kanyang kakayanan? Di ba po, meron na hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya kasi hindi mo nakasanayan. Hindi mo kaya kasi hindi mo sinusubukan. Wag po na, sabi po dito, wag kang magsasalita ng hindi pa tapos. Hindi mo kaya kasi sa tingin mo, that is what you think sa iyong buhay. Pero sa tingin ng ating Panginoon, sa tingin ng mga nasa paligid sa iyo, kaya mo. Sino pong mag-aakala? Ako po, hindi ko alam kung maniniwala po kayo mahiyain po akong bata. Sabi na yun, mahiyain po ako. Hindi po ako yun. Ay, sabi na, hindi maniniwala. Promise po, mahiyain po ako. Masama yung wala nun. Walang hiya. Pero si Lord magtuturo po sa atin ng mga bagay na makakaya po natin. Sino po mag-iisip ng isang bata na nakahawak lang sa laylayan ng damit ng nanay at uuwi pagkatapos ng simbahan ay mag-leader? Di ba po? Yun po ang kwento ko. No? Yun po ako nung bata ko habang lumalaki. Nakahawak po sa laylayan ng damit ng nanay ko. Uuwi, kung saan siya pumunta, nandun po ako. Pero kung tayo po, hindi tayo lalabas sa comfort zone po natin, talagang hanggang dun lang po tayo. Sorry po for the term, pero hanggang dun lang po talaga tayo. Kapag hindi po tayo lalabas sa comfort zone natin at hindi po natin susubukan. Tandaan po natin, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon kapag ginawa po natin. Sabi rin po dito, actively listening without judgment. Kaya po ba natin? Celebrating their success and performing acts of kindness like bringing them coffee or a small gift. Di ba po yung simple appreciation sa isang mga bagay na, ay, ang galing mo. Pwede pong maka-encourage po sa bawat isa sa atin. Listening without judgment, isang bagay po na parang titignan natin mahirap, pero sa tulong po ng ating Panginoon, kaya. Kapag may nagkukwento po sa inyo ng problema, ano po ang ginagawa niyo? Nakikinig. Wala po bang tumatakbo sa isipan natin na, balak yun. Kumbaga po, the facade of our life ay, okay, nakikinig tayo, pero inside of us, meron po tayong mga bulong-bulong, meron po tayong sinasabi.
Di ba po? Pero tayo bilang mga Christian, wala sa atin yung tama po ba? Wala po sa atin na nakikinig tapos humuhusga. Di ba po? Meron po ba? Wala po yan. Sino po dito yung kapag may success yung kapatiran, natutuwa? Amen. Sino naman po dito yung kapatiran na kapag success yung isang tao, naiinggit? Di ba? O kaya po may nasasabi, di naman, inggit. Di ba po may mga tao na ganun. Pero sa JRM, wala pong ganun. Pangatlo po, na para po mas lumalim po yung ating pong pananampalataya at yung fellowship po natin sa ating Panginoon. Ano po sabi doon? Pwede po pabasa. Pangatlo po. Next slide po. Yan. Yan, ano po sabi doon sa pangatlo? Continuously attending worship. Ayan po. Sabi ko po kanina, di ba, sabi ko po, sa consistency, bibigyan po natin ng malawak na explanation yun sa pangatlo pong pag-aaralan po natin. Continuously attending worship. Sino po dito na isang buwan nang uma-attend? Walang absent. Yan. Sino po dito yung laging uma-attend sa gawain ng ating Panginoon? Midweek service, Bible study, prayer meeting, prayer and fasting. Sino po dito yung walang absent? Ako, may absent po ako. Wala po akong tuwing prayer meeting. Si Pastora, tapos si Ate Rosel. Mga wala pong absent. Pero have we ever challenged ourselves na, Lord, this month or this year, dapat yung absent ko lang sa paglilingkod sa iyo o sa church, dalawa lang. Sino po dito nakadalawang absent na? Sunday service po. Yung sana po, we must continue attending worship. Sa isang linggo, sa tingin niyo po, sapat po ba ang isang araw? Hindi nga po isang araw 2 oras na fellowship sa ating Panginoon. Di ba po yung iba beten? Kaya yung iba nag-i-stay pa po sa church. Yung iba nakikipagkwentuhan pa po. Sabi po dito, ang paglilingkod po sa ating Panginoon, it is a lifetime. Sabi po sa letter A, do not give up. Kapag subuko ka, kapag umayaw ka, talo ka. Kapag umayaw ka, naliguran mo ang Diyos, talo ka pa rin. Kapag umayaw ka, talo ka pa rin. Yun po palagi ang magiging end results ng isang taong Kristiyano na tumalikod sa ating Panginoon. Palaging talo. Kasi panalo tayo kapag ang Diyos ay nasa atin. Kaya bilang mga Kristiyano, anumang pong problema, anumang po yung marinig po natin, hindi po tayo susuko. Tayo po ay magpapatuloy despite sa mga problema. Di ba po? Yung iba po, kapag may problema, parang lugmok na lugmok. Ayoko na umatin. Ayoko na pumunta dyan. May problema na nga ako eh. At yung iba naman po, hindi po uma-attend kasi yung iba po ayoko umatin, tinatamad ako. Ayoko umatin, may gagawin ako. Ayoko umatin, maglalaba ako. Ayoko umatin, busy ako. Di ba po? Pero kung yung reason naman po natin ay okay, at alam naman po natin sa sarili natin na yung ginagawa natin ay para sa ating Panginoon, huwag po tayong mag-alala. Pero kung yung tayo ay tatamarin lang na hindi ako aattend kasi tinatamad ako, ayoko umattend kasi hindi ko feel umattend ngayon. Di ba po yun po yung isang nagiging reason sa atin. Ay, hindi ko feel umattend eh. Umuulan, sarap matulog, malamig yung panahon, hindi muna ako aattend. May live naman. Di ba po? Oy, huwag po sanang ganon. Ang kaaway po can deceive us. Pwede po tayong lokohin ng kaaway. Dahil hindi porket may live, doon ka na lang. Iba pa rin po yung physical. Pangalawa po, we must encourage everyone to fellowship. May mga panahon po ba na pinapabayaan po natin yung gawain ng ating Panginoon? May time po ba na kapag sino po dito na kapag absent parang
Wala, hindi na naman ako naka-attend. Sino po dito yung parang may guilty sa puso, may conviction. Wala, hindi na naman ako naka-attend. Sino po dito yun? Oo, kapag naka-attend, bahala kayo dyan. Hindi umattend ng isang beses, ay, parang kayo ulit umattend. Sino po dito yun? Di ba po may mga times na gano'n sa ating buhay, na kapag hindi tayo umattend, parang sunod-sunod na natatama rin tayo. Sabi po, kapag hindi mo feel mag-pray ka pa din. Kapag hindi mo feel umattend ka pa din. Kapag hindi mo feel magbasa ng Biblia, magbasa ka pa rin. Kasi doon po kikilos unti-unti ang ating Panginoon. Nung nabasa ko po yun, or narinig ko, hindi po matanda. Paano ako magpe-pray? Wala ka akong gana. Paano ako magbabasa? Tinatamad niya ako. Paano ako a-attend? Ayoko nga. Paano ko siya gagawin? Di ba po? Pero lahat po ng yun ay nasa isip lang po natin. Kung tatanggalin natin sa isip natin yun at mag-move forward tayo, makakaya po natin. Hindi dahil sa lakas na meron tayo, kundi alam natin yung focus natin. Alam natin kung kanino tayo nakatingin. Sa palagi pong illustration na nababanggit, may isang leader, may isang members na ayaw niya nang maglingkod dahil natitisod siya sa paligid. Ayaw niya nang sumimba kasi kumbaga kung ano-ano yung nakikita niya sa paligid. Pero binigyan po siya ng sabi po bago ka umalis, yung baso. Lagyan mo ng tubig, dapat walang matapon. Saan po siya nakapokus? Doon po. Nakita po ba niya yung nasa paligid? Hindi. Kung tayo nakapokus po sa ating Panginoon at hindi sa mga bagay na makikita po natin dito, hindi po tayo dapat lalayo sa ating Panginoon. Kumbaga, yung faith po natin ay naka-align pa rin po. At sana po, mabantayan po natin yung bawat isa. Kumbaga, yung apoy ng paglilingkod po natin ay mananatili. At lagi po natin didingasan. Kapag nagluluto po, sino po dito nagluluto sa may kahoy? Kahoy po. Kapag mamamatay na po yung apoy at hindi pa luto yung niluluto, ano po yung ginagawa? Pag konti na lang po yung gato. Nilalagyan ng gatong, pinapadingas pa po lalo. Sana po yung pananampalataya po na meron tayo, ganun din. Hindi yung tatanggalin mo lang unti-unti yung baga, aalisin mo na yung kahoy, talaga pong mawawala yung pananampalataya. Ano po ibig sabihin ng illustration na yun? Kung lalayo ka at aalisin mo yung sarili mo, yung presensya mo sa ating Panginoon, unti-unting mawawala yung pananampalataya na meron ka. Pero kung didingasan mo ng didingasan, ano bang po yung mangyari? Unti-unti, mag-aapoy yan. Di ba po, ang kahoy pagbasa mahirap paapuyin. Pero kung pagtitiisan mo na pagtsatsagaan mo, unti-unti naman po siyang liliyab, tama po ba? Ganon din po sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po instant na napakalalim mo na kaagad. Unti-unti po yan. Idadaan ka po sa proseso ng ating Panginoon. Tandaan po natin, kung pagdating po sa simbahan, dapat po consistent. At hindi lang po dapat every Sunday tayo nakikinig at nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ano po yung napapansin niyo tuwing may announcement? Ano po yung word na ginagamit po? Ano po yung word? Parang nandun po yan sa number 2 na bullet. Ay hindi po, na Roman numeral. Sabi po doon, we encourage. Ini-encourage po namin kayo na makasama po namin sa gawain ng ating Panginoon. Baka this is the challenge po sa atin na i-try na po natin na, attend ako ng meeting sa Sabado, 2 p.m. Attend ako ng prayer meeting alas 4 tuwing Webes. No? Tayo po ang mga tao kapag hindi po nasanay sa isang gawain, hindi niyo po gagawin. Tama po ba? Saan tayo mas gusto natin? Sa komportable tayo o sa hindi? Siyempre doon ako sa komportable ko, di ba? Pero kung lagi tayo sa komportable tayo at ayaw nating matuto, baka naman po sa sobrang komportable natin, pagdating ng araw, magsisi tayo. Ano po sabi doon sa verse 25? Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling. Naniniwala po ba kayo na ang pagdating po ng ating Panginoon ay malapit na?
Gusto po ba nating lahat na makasama sa rapture? Gusto po ba natin na makasama sa rapture? O gusto po nating mag-iwan? Mag-iwan para po mag-encourage. Tayo pong lahat gusto po natin nakasama tayo sa rapture. Tama po ba? Tama po ba? Gusto po natin makasama sa rapture. Gusto po natin kapag nag-rapture, hindi tayo may iiwan. Yan. Masarap po na ang bawat isa sa atin ay hindi may iiwan. Kaya dapat po, magtulungan yung bawat isa sa atin. Kapag nangihina siya at napipil mo, God will lead you naman po eh. Ang Diyos ay mangungusap sa iyo na, anak, tignan mo yung isang kapatiran ng hihina. Ang Diyos naman po ang magtuturo po sa atin. Sana po, sa pagdating po natin, i-challenge po natin yung sarili natin. Hindi na ako a-absent. Kung hindi naman ganun ka-reasonable yung gagawin. Hindi na ako malilate. On time na ako a-attend. Hindi na ako kapag patapos na yung awitan, tsaka na ako dadating. Hindi na. Di ba po ang mga estudyante, tama po ba mga estudyante, merong perfect attendance sa inyo? Di ba po ini-aim ng bawat estudyante yung perfect attendance? Sana po we aim it din po sa gawain ng ating Panginoon na wala tayong absent. Kasi di ba ang sarap sa pakiramdam na at the end of the quarter, tatawagin yung pangalan mo, perfect attendance. O parang wala lang. Di ba po, masarap sa pakiramdam na at the end of the day, meron po tayong reward. Tandaan po natin, at the end of the day, sa atin din po, ang Diyos ay may reward din po sa atin. Hindi po, sabi nga po, lahat po ng ginagawa natin ay hindi lang mapupunta sa wala. Ito po ay may patutunguhan. Bilang pagtatapos po, in the midst of our challenges in life, fellowship must be regular, going strong, and on fire since we see Jesus is coming soon. Sana po, despite the challenges na meron po tayo, yung pananampalataya, yung fellowship po natin sa bawat isa ay mas lumalalim at hindi po nawawala. Tandaan po natin, ang ating Panginoon ay nalalapit na po ang kanyang pagbabalik. Sana po yung pagpapagal natin ay hindi po masaya. Every day is a blessing. Tama po ba? It is an opportunity to live again. Kaya nga po, ang bawat isa po sa atin, ako po, ang prayer ko po, tuwing umaga, Lord, I pray na itong umaga na to, itong araw na to, ay maging productive, maging makabuluhan, at naayon sa plano mo yung mangyari. Sana po, ay hindi po natin hayaan na yung fellowship natin ay magkawatak-watak. Huwag po sana na, hindi ko ka-vibes yan eh, ayoko dyan. Sana po sa atin bilang pamilya, may pakialam po tayo sa bawat isa. Dahil yun po ay isa sa basis ng pagmamahal. Christians need one another for encouragement and spiritual growth. Ang bawat isa po sa atin ay kailangan natin. Kailangan natin ng may masasandalan, kailangan natin ng may kapatiran na tutulong po sa atin. Sabi po sa unang Korinto, Kabanata 15, talatang 58, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawain binigay sa inyo ng Panginoon. Dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Ang Hebreo, Kabanata 10, talatang 23 hanggang 25, ay sabi po dito, encouraging Jewish Christian who face persecution to not abandon their faith in Jesus. Sana po, hindi po natin hayaan na mawala yung pananampalataya na meron po tayo sa ating Panginoon. Ano mang problema po yan? Di ba po isa sa titingnan po natin na pinakamabigat na problema na pwedeng kaharapin ng isang tao ay ang mawalan ng mahal sa buhay. Di ba po kung titingnan po natin, parang ang hirap naman, Lord. Pero kung tayo alam natin na may purpose si Lord sa bawat nangyayari sa atin,
tatayo at tatayo po tayo. Yes, masakit. Pero with the help of God at sa comfort po at pagmamahal ng ating Panginoon, lahat po yun makakaya natin. Ako nga po, di ba po, kung titignan po natin, parang ang hirap. Pero sa tulong ng ating Panginoon, makakaya natin. Sa tingin natin, mahirap, pero kay Lord, madali. Kaya po niya. Huwag po sana nating hayaan na ang bawat isa ay maging katisuran. Kumbaga, tayo po ay maging source of encouragement din sa mga tao sa paligid po natin. Hindi lang po sa mga kasama natin dito sa loob ng church, kundi maging sa labas po ng simbahan. Strengthening our fellowship is a must na dapat po natin gawin bilang mga Kristiyano. Yung fellowship natin sa ating Panginoon, praying, reading the Bible, worshiping God, ay dapat po nating gawin para mas lumalim pa po at tumatag ang ating pananampalataya sa Kanya. Kahit sintonado po tayo, wala tayo sa tono, hindi tayo magaling kumanta, mali-mali tayo minsan ng lyrics, umawit pa rin po tayo. Si Lord hindi nakatingin sa magaling, nakatingin siya sa puso ng mga anak niya na tapat. Kaya, tayo pong lahat ay tumayo at muli po nating awitan ang ating Panginoon. Sana po yung aawitin po natin yung kanina po, yung last na pupunin sa awit. I-meditate po natin siya. Namnamin po natin yung bawat lyrics, yung mensahe po ng kanta. Hindi lang po natin siya basta isang bit, kundi maramdaman po sana natin yung mensahe ng kanta. Sa buhay
Panginoon, ay para lamang po sa iyo, Panginoon. You are so faithful, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Even though, Panginoon, we are not so faithful about you, Panginoon. There's a lot of things, Panginoon, mga pagkukulang, mga bagay na hindi po namin nagagawa na dapat po namin gawin, Panginoon. Pero sa mga kabila ng mga bagay na yun, Panginoon, you remain faithful, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, salamat po sa iyong mensahe, sa iyong paalala, sa buhay ng bawat isa sa amin, na hindi po kami dapat maging selfish, Panginoon, kundi maging selfless dapat po kami, Panginoon. Magkaroon po kami ng pakialam sa mga kapwa po namin, Panginoon, maging source of encouragement po kami, Panginoon, maging ilaw at asin sa mundong ito, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, I know that you will lead us, Panginoon, and help us to do the things, Panginoon, na nais niyo po sa buhay po ng bawat isa sa amin, Lord. Lord, in the midst of the circumstances sa buhay po ng bawat isa sa amin, alam ko po na may kanya-kanyang bigat, lalim at sakit, Panginoon, ng mga problema na maaaring kinaharap ng bawat isa sa amin. Pero dalangin ko po na matagpuan ng bawat isa ang iyong presensya, ang iyong pangungusap, Panginoon, na kailanman na anuman po yung mangyari, ikaw ang Diyos na nangako sa amin na tapat, natutuparin mo lahat ng bagay, Panginoon. Lord, hindi po namin hawak ang bukas at hindi po namin alam kung ano po ang mangyayari. Kaya dalangin ko po na yung pananampalataya na meron ng bawat isa sa amin ay hindi po mawala, kundi unti-unting mas lumalim, mas lumawak, at mas maging matatag pa po, Panginoon. Hindi porke nakakakita kami ng problema, nakikita namin yung nangyayari sa bawat paligid, ay mawawala na po yung pananampalataya namin. Naiisipin na po namin na parang wala ka, Panginoon. Lord, hindi ka natutulog. Ikaw yung Diyos na nakikinig at alam po namin na in your silence or sa silence, Panginoon, na nararanasan po namin, ikaw ay may ginagawa, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na maniwala at magtiwala sa iyong gagawin, Panginoon. Na yung pag-attend po namin sa bawat gawain mo, Lord, ikaw po yung mangusap, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat anak niyo, Panginoon, na hindi lang po kami every Sunday a-attend, at hindi lang po every Sunday kami magbabasa at makikinig ng mga salita. Lord, even in weekdays, Panginoon, kami po ay makikinig at magbabasa ng iyong mga salita. Aawit kami, Panginoon, at ihahayag namin ang iyong kabutihan, Panginoon, sa buhay po na iyong ginagawa sa bawat isa sa amin. Lord, above all, binabalik po namin lahat ng papuri, lahat po ng pagsamba sa iyong pangalan. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Maaari na po tayo. Tayo po ay dadako na sa pagkakaloob. Kung meron naman po kayong aklat, kibukas po kayo sa akin sa 2 Korinto, Kabanata 9, mga talatang 7. Sabi dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa loob o dala ng pagkukusa lang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nabibigay. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga biyayang patuloy ninyong pinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Sa oras na ito, inaalay namin ang aming handog bilang tanda ng aming pasasalamat at pagtitiwala sa inyo. Naway gamitin ninyo ito upang palago ang inyong gawain. Panginoon, basbasan ninyo ang mga nagbigay at ang mga nais magbigay, ngunit wala pang kakayahan sa ngayon. Patuloy ninyo po silang pagpalain ayon upang sa susunod na pagkakataon ay makapagbahagi na rin sila. Ang lahat ng ito ay aming itinataas sa inyong banal na Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ng Diyos ay nagsabi. Amen. Verse 1.
me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Diyos po, papuri pa sa salamat. Hallelujah! Na-bless po ba tayong lahat? Yes! Maaari po ba tayong tumayo lahat upang muling magpuri sa ating Panginoon? Isa nga pong malakas na palakpakan. Maaari po bang magkamayan tayong lahat? Praise God! Amen! Magkamayan po tayong lahat. Handa na po ba tayo? Na muling magtatapos ang ating gawain. Praise God! Tayo ay sumayaw. Ang marami, sumisay ng Panginoon. Happy Lord's Day, everyone!
he goes to the left, then he goes to the left. If he goes to the right, then he goes to the right. We're going jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Everybody, if he goes to the left, then he goes to the left. If he goes to the right, then he goes to the right. We're going dance, 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 dance in the river. Dance, 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 dance. Everybody, if he goes to the left, if he goes to the left, then he goes to the right. If he goes to the right, we're going jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Everybody, if he goes to the left, if he goes to the right, if he goes to the right, then he goes to the right. We're going jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Give myself, give myself, give myself, give myself, give myself, give myself to you, Jesus. Give myself, give myself to you, give myself, give myself to you, give myself, give myself to you, Jesus. Praise God, hallelujah! Praise the Lord, hallelujah, Jesus. Nakakahingal. Na-bless po ba tayo lahat? Amen. Anak na tayo. Pawis na pawis tayo. Ayan, napakasayang linggo. Hallelujah. Meron lamang po tayo